sir. Pamit, sir. Pamit. Sir. Pamit. Kumalaga tayo. O dito sa system, tandaan nyo naman dito 5 pillars. May tinanong kasi nakaraan yung Paulong review eh. Sir, ilan ba yung 5 pillars? May utang ko naman. Pag kinaltokan kita magiging anin. Baka sinali si Tolpo, no? Tolpo Court. 5 lang yan. Ha? Parang bonto yun ah. O sinabi yung criminal. Wait lang. Okay, criminal. A person is a criminal the moment he committed a crime. Yan lang yung point niyan. A person who committed a crime, charged such as and declared guilty by the court. Yan yung pananaw ni legal sense. O kasi sociological naman, a person who committed a serious violation of norms of a certain community. Eh, psychological, ito yung may mga abnormal behavior or maladapted. Yan yung mga pananaw nila sa criminal. Ay, manig ah. Pag yung tao, o pag yung perpetrator ay na-aresto pa lang sa law enforcement pillar, anong tawag sa kanya? Pag nasa law enforcement pillar pa lang. Suspect or persons of interest. Ha? Eh, paano pag nasampanan ng complaint, doon na siya kay prosecution? Ano tawag sa kanya? Res. Pag nasa korte na, accused of the defendant, accused or defendant, eh pag sa correction, sa correction, makinig kayo mabuti ah. Di ba sa correction may corrad 1 siya may corrad 2 tayo? Sa corrad 1, institutional, sa kulungan. Corrad 2, nasa community based, na probation, para nasa labas. Pag nasa corrad 1 siya, nasa institutional correction ang tawag sa kanya, PDL. Persons deprived of liberty. Pag under probation, parol, ibig sabihin nasa corrad 2 siya, ang tawag sa kanya is client. Ha, client. Pag nasa therapeutic community, ang tawag sa kanya patient. Tandaan yun, tatlo na yun. Ha? Pag nasa institutional, PDL. Pag sa non-institutional, client. Pag nakalabas sa community, anong tawag sa kanya? Ano yun? Sir. GUPI o graduate of penal institution. GUPI or graduate of penal institution. Tandaan nyo yan. Yung mga iba't ibang. Kaya ka tinawag na yung criminal superstar doon ng criminal justice system. Siya yung superstar kasi mula first pillar hanggang fifth pillar, present siya. Malagi-iba lang yung pangalan niya sa bawat pillar. Kung yung criminal is the superstar of criminal justice system, o is the forgotten man. Sino nalilimutan? Forgotten man sa criminal justice system. Victim, Okay, sir. very good. Victim. Victim. Criminal justice, alam niyo na yan, no? Yan ang criminal justice system. Machinery of the state. Yan ang machinery. Machinery na ginagamit ng gobyerno para ma-achieve yung justisya. Yan, ano yung machine? Yun yung 5 pillars. 6 stages in a criminal justice process. Siyempre, aresto. Charging, kasuhan mo. Adjudication, trabaho ni korte to. Adjudication, di ba yun yung decision? Kung guilty or not guilty. Then, sentencing. Ano yung penalty niya? Punta na siya, kulong na sa correction. Then, reintegration pag sa community na. Yan yung 6 stage in a criminal justice process. Sa Amerika, si JS Amerika, 3 lang. Meron lang silang police, court, tsaka correction. Police, court, tsaka correction. Sa atin malupit, 5, no? Law enforcement, or police, prosecution, court, correction, tsaka community. Yan na yung 5 pillars. Ito yung trabaho ng 5 components or 5 pillars to prevent and control the commission of crime, to enforce the law, to safeguard lives, individual rights and properties, detect, investigate, apprehend, and prosecute, punish those who violate the law, or rehabilitate. Sources of criminal law, wala na yan. Still genuine. Ito na yun, sinabi ko kanina. Sa first pillar, suspect. Sa second pillar, respondent. Sa third pillar, accused. Sa fourth pillar, ang dating tawag, convict. Ngayon, PDL na. PDL na. Pag nasa Corad 1, pag nasa Corad 2, client. Ex-convict dati pag nakalaya na. Ngayon, graduate of penal institution.
O, ito na yung adversarial approach. Ito yung sinusunod natin, assume innocence. Kaya nga sa Pilipinas, di ba? Kinakasuhan ka, you are presumed innocence. Pag sila may inquisitorial, you are assumed guilty. Di ba? Yan lang tandaan. Law enforcement pillar. Ano? Pan sir, guilty muna bago magiging one. Dito sa inquisitorial, guilty ka na, kinakasuhan mo palang guilty ka na. Ikaw ang magpatunay na inosente ka. Sa adversarial, inosente ka. Ang magpatunay na guilty ka, prosecution ang nagre-reklamo. Yung adversarial, yun yung mga keyword nyo dyan. Papunta tayo sa Philippine Criminal Justice System. Law enforcement, also called police pillar. Sila yung tinawag na initiator of the system kasi sila yung unang gumagalaw. Sila yung may first contact sa law violator. Kaya tinawag na initiator of the system is law enforcement. Wait lang. Himayin natin to. Wait lang. Kuha na ako ng Microsoft. Sayang yung tablet ko. Sana maganda magsulat dun eh. Kaso ayaw. Bullshit. Hindi pwede yan kasi yung record. Hindi nga nang papitik-pitik yung record. Pwede magsulat dyan ang pagsulat. Ginamit mo. Yung notes. Yung Yung record ang problema. Hindi. Telegram? Pag nag-record ako ng Telegram, pag giniscreen record ko, gusto niya isang apps. Pag naka-voice ako sa Telegram, hindi gumagana sa recording, naka-mute pag screen record. Sa Telegram? Kasali ba to? Iba ba to? Yung? Iko. Hindi, wag. Ayan mo na yan, mga yan. Ginagamit namin yan. Ayaan mo yan, magla-live kami dyan. Mag-imay tayo ng CGS. Nakikita niyo ba yung Microsoft? Yes sir. Yes, sir. O dito sa, kita ba? Yun, kita na. O dito sa law enforcement pillar, yan yung initiator, siya ang unang gumagalaw. Ano yung trabaho? Yung law enforcement, siya yung nag-conduct ng arrest. Arrest. Tsaka nagka-conduct siya ng arrest, tsaka investigation. Arrest, investigation, and gather of evidence. Nangolekta ng ebidensya. Ngayon, akala ko dati yung law enforcement, limitado lang sa PNP. Marami pa lang law enforcement agency. Ang pinaka-common dyan si PNP. Si PNP. Kung mabigay na, ang ibang agency na trabaho is mag-enforce ng law. Ano pa? Leading agency when it comes to drugs. Sino yun? Leading agency when it comes to drugs? PDEA, law enforcement. Yan. Ano pa yung mga malalaki? Ang investigation, mabibigat na investigation. Sino yun? Nabuang sa iyot NBI. Tama ba? National Bureau of Investigation. Yung mga pagdating sa mga smuggle, mga produkto na ini-smuggle, mapagpasok at paglabas sa mga produkto. Sila yun, anong enforcement yun? Bureau of Customs, sir. Bureau of Customs. Anong enforcement agency naman doon nagbibigay ng lisensya nyo? Traffic laws. Nagpapatipok ng itlog ng lalaki pag walang lisensya. LTO. Nagpapalinaw ng mata pag walang lisensya, no? LTO. Pag sa Metro Manila, MMDA. Ang dami pa yan. Ano pa?
Ayan yung mga exam, madami pa, etc. Maraming klase. Ang trabaho ng mga yan, mag-arrest, mag-imbestiga, tsaka mangolekta ng ebidensya. Yan yung first pillar. Ngayon, punta naman tayo sa second pillar. O ano yung second pillar? Yun na yung prosecution. Ano ang trabaho ng prosecution? Evaluate evaluate nag-evaluate ng evidence. Ha? Prosecution din ang nagsagawa ng preliminary investigation tsaka inquest. Ang purpose diba ng PI kanina, para makakuha ng probable cause. Ha? Pag nakakuha ka ng probable cause, ibig sabihin, pwede ka naman pag-issue ng warrant of arrest sa judge. Diba? Ibig sabihin sa PI, hindi pa nakakulong yung tao, hindi pa nakakulong. Kasi kumukuha pa ng probable cause para ikulong, makakuha ng warrant of arrest. Sa inquest, dito nakakulong na yung tao, example yung caught in the act, o nakakulong na sa lock-up jail. Ang purpose ng inquest, para malaman kung legal yung pag-aresto. Legal ba o hindi. O ang nagsagawa niyan, si prosecution. Ngayon, kung sa first pillar, maraming klase ng ano. Kung sa first pillar, maraming agency. Sa second pillar, dalawa lang naman ang agency dyan. Dyan si NPS, National Prosecution Service. Andyan si prosecutor. Andyan si prosecutor. Mga ordinary criminal. Diyan, ang nagpo-prosecute si prosecutor. Pag mga ordinary criminal, NPS ang magpo-prosecute. Paano pa naman pag yung pinaprosecute is public officer wala sa grade 27 pataas or public officer? Sino ang nagpo-prosecute? Ombudsman. Yung kaya, basic, no? Ombudsman. Basic. Kaya ang kaya, no? Batak na pala kayo, no? Panoodin na yun sa... Ay, yan. Mga public officer, o yan lang tatandaan niya, second pillar. NPS, tsaka ombudsman. Akala ko dati yung ombudsman, korte, prosecution pala. Siya na prosecute kay senador, congressman, mga public officer, lalo na mga graft and corruption. Punta na tayo kay court. Muna discuss natin si court. Highest court. Anong trabaho ulit ni court? Trial. Sentencing. Trial adjudication tsaka sentencing. Kung nag-trial, nagde-decide ang adjudication tsaka nagbibigay ng sentensya or penalty. Highest court of the land. Supreme Court. Ano ang sumunod sa Supreme Court? Court of Appeals. 6 years ano hindi pataas? 6 years ano hindi pataas? Sino may original jurisdiction? Regional Trial Court, sir. Regional Trial Court. RTC. 6 years pababa. MPC. Tawag sa mga next regular court. Regular court. Meron kasi tayo mga special court. Muslim personano sa naper. Sino yun? Sharia court. Sharia Court. Sharia Court. Sino yung korte yung mag-handle ng trial kapag public officer ang involved? Sandigan Bayan. Ang may jurisdiction dyan. Mga tax evasion, mga tax na yan. Sino yan? Court of Tax Court of Appeal. Tax. Ilan tanda yun sa court? Special court sa regular court. Punta tayo sa collection, court pillar. Dyan si Insti. Pinabago ko sa loob ng kulungan, institutional, correction. Di ba? Yan sa institutional correction. Pag non-insti, doon ka sa labas, ibig sabihin nasa probation, nasa parole ka. O dito sa, kaya nga inaaral natin sa institutional correction, di ba? Diyan si, saan ba, ano ka, guilty ka, tapos ang penalty mo is
3 years sakto pababa. Saan ka ka BGMP or Bucor? BGMP. PGMP. Muna pare, no, BGMP. Eh, paano pag 3 years sakto? 3 years and 1 day patas. Under ano, no? Juror. BGMP, under nino yan. Under ni DI, LG. Sige po, under ni Department of Justice. Very good. Eh, si Provincial Jail, under siya nino. Si Provincial Jail. Review. Provincial government. Provincial Eh, government. very good. Provincial government. Government, sir. Yan ang tanda niyo dyan. O, institutional correction. Pag non-insti, ano yung other term ng non-insti? Non-insti. Okay, very good. Community-based correction program. Andyan si Community-based probation. correction, sir. Hindi ba community-based correction program? Andyan si probation. Ilang penalty of imprisonment? Pwede ka lang mag-apply ng probation. Ilang penalty of imprisonment? Years. Ha? O 6 years pa baba? Pwede kang Years below. More than 6 6 years. years and below ka. 6 years and below lang. Ano naman yung kukunin mo dito sa ring state pagka na-serve mo na yung minimum sentence mo? Ano yun? Parol, sir. Parol. May parol. Ha? O, andyan din si executive clemency. Sino yung nagbibigay ng executive clemency? Sino nag-grant yan? Executive, sir, or president. Ano yung apat? Nakalaksin na executive clemency. Ano yung par? Ano yung P? Par? RC. Pardon. Pardon. Ano yung A? Eh, Tarif? free. Ano yung last form yung? Commutation of sentence. Service. Apat na yan yung pwedeng ibigay ng President with the concurrence of Congress. Kailangan po magitna si Congress. Alin sa apat na yan? Amnesty. Amnesty, sir. Basic, kayang-kaya, amnesty. Alam niyo yung ano? Alam niyo yung dinidelay yung sentensya, imbes na ngayon bitayin, next day na lang, o sunod na week. Correct. Ganyan yung binabawasan yung sentensya. Celebration. Ha? Yan lang tandaan yung sa non-instinct. Then, last is community. Yan na. Mga palamuning sangguniang. Yan yung barangay. Ang barangay. Barangay captain, barangay kagawad, sangguniang kabataan. Tayo, barangay. Ang part sa community. Most important pillar, community. Kasi pag hindi na cooperate sa community, yun na. Yun lang yung point ng 5 pillars. Ano ba bang kukunin nyo? Yun na. Muna first, di ba? Yun ang point ni criminal justice system, mga buddy. O, yun na. Kung may tatanong, yun na yun. Napapahirapan. Paano diniscuss pa ng isang semester, no? 5 buwan diniscuss, dito kaya natin 5 minutes. 5 minutes lang pala eh, yung CGS. Discuss pa ng 5 months. Nasa sa college, di ba ang tagal, tapos wala pa natutunan. Ang inang buhay yan. Legit, sir. No, dito 5 minutes, doon ka 5 months. Dito ka na lang 5 minutes, ang daan lang, no? At 100. O, dito naman tayo. Human rights. Ayang kaya, no? Ano nang kulang sa inyo? Board exam na lang. Kasi ramdam ko, ayang kaya na talaga. Board exam, galingan nyo. Huwag niyong papaya yung mga bourse banyan sa atin, ha? Kami po, ng mga public school teachers sa ilalim ng Alliance of Concerned Teachers, ay kaisa po sa araw na ito na iba't ibang mga organisasyon bilang complainant Tanong, sir. Tanong. Tanong, mali tanong. Sir, nakalimutan kasi ano nga yung, sir, yung rendition of judgment. Ano? Ano nga yung rendition of judgment? Rendition of judgment, yun ang, inano na, maga, binibigay na yung hatol, kung guilty or not guilty, na rendition of judgment. Binibigay na yung hatol, kung guilty or not guilty. Yun lang yun. Thank you. O, human rights. No, ito parang walang lumalabas rin dito eh. Itong human rights na yan, mga pati nakapokus lang yan sa Bill of Rights. Yung mga section na yung Bill of Rights na yan. Yung kabisado, huwag nyo magkabisado niyan. Ito, wala na yan. Na-discuss ko na ito sa set A. O, basic human rights.
or rights to life, karapatan mong mabuhay. Pero may exception dyan, no? Self-defense. Diba? Kasi pag right to life, may karapatan ka naman, lahat naman tayo, kahit nga bata, sinapupunan, may karapatan mabuhay. Kaya pag pinalaglag mo yan, abortion, di ba? Pag pinatay ka, pwedeng murder, parricide, homicide. O, di ba? Lahat tayo may karapatan mabuhay. Ang exception dyan, hindi makakasuhan yung isa kapag ginawa niya self-defense. Exempted siya, di ba? Exemption niya yung self-defense. Or death under exceptional circumstances, yung napatay mo yung asawa mo na pagpasok mo ng bahay, nakita mo na yung pag-sex ibang lalaki na patay mo, ligtas ka dun sa parricide or homicide. Diba? Right to liberty, karapatan mong maging malaya, karapatan mong gumala kung saan-saan. Right to liberty. Ang exception dyan, no, for public health, pandemic, gala ka ng gala, o doon lock up ka muna, kulong ka muna dyan sa bahay mo, nag-quarantine ka muna. Hindi ka kapag nakagawa ka ng krimen, no, mawawala na yung right to liberty mo. Gumawa ng krimen, ikulong ka na. Right to property, may karapatan ka sa mga ano mo pagmamayari mo sa property mo. Maliban na lang dyan kung may search warrant. Mas-search warrant, kunin yung property mo. Yan yung basic human rights. O sa section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Lahat ang may karapatan sa life, sa liberty, at property. Ano ang exception doon? Sa life o self-defense. Di ba? Sa liberty, ano yung example na exception doon? Nakagawa ka ng krimen, mawala na yung ano mo. Kaya itong section 1, ito yung mga rights talaga natin. Dito sa Bill of Rights na yan. Ito yung mga saliga ng mga karapatan natin. Kaso hindi yan absolute, may section dyan sa bawat section. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effect against unreasonable searches and sites. So, hindi pwede na halugugin yung bahay mo. Basta-basta na lang. Ang exception dyan, kung mayroong search warrant, kung mayroong probable cause to believe na andyan lang, yan yung ginamit sa krimen, yan nasa loob ng bahay mo. Malamin ang probable cause. Search warrant, warrant of arrest, basic. O privacy of communication. Privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court. Hindi pwede na yung ano. Kaya nga, di ba, yung video call nyo, tsaka yung bawal gamitin sa order, i-record, yung pinag-usapan nyo. Di ba, meron tayong anti-wiretapping law. Bawal yun. Maliban na lang, pag pinahintulutan ng korte, magagamitin sa operation ng mga military. O pwede nang i-wiretap. O yan, may privacy ito, privacy of communication. Hindi pwede yung screenshot or record. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. The right of the people to peaceably assemble and petition for the government for grievances. May freedom of speech tayo. Sabihin natin lahat ng gusto nating sabihin. Karapatan natin yan. Huwag lang yung manira ka ng iba. Kasi pag nanira ka ng iba, oral defamation, di ba? Paninirang puro sa magitan ng salita, kakasuhan ka. Tsaka may right tayo bumuo ng fraternity or association. Huwag lang yung association, huwag lang yung bubuo kayo ng association, gagawa kayo ng krimen. Mabawa, hindi yun pwede. Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Lahat tayo, kahit anong religion ang gusto natin, bala kayo, mapa-Muslim ka man, Kristiyano, iglesia, diba? Kung kaya monghe, yan. Basta wag lang yung mga kulto na lang na-rape. Ba't patay yung bawal yun. No religious test shall be required. Ano ba yung religious test? Pag sinabi kasi yung religious test, mga buddy, totoo. Pag sinabi yung religious test, bawal yan si Mayor, sabi ni Mayor, sige, tatanggapin kita bilang sekretary ko, pero magpabinyag ka mga dito sa monghe. Bawal yun, religious test ang tawag doon. Bibigyan mo siya ng posisyon, ang kapalit na pipilitin mo siya na sumapi sa religion mo. Matayos sa religious test, bawal yun. O the liberty of abode and of changing the same. May karapatan ka kung saan ka man tumira. May karapatan ka kahit saan mo gusto mong tumira. Huwag lang dun sa mga bahay na pagmamayari na ng iba, squatter. Diba?
Na squatter ka dyan. Tapos okay lang ang squatter, walang umangkin. Pero pag may umangkin, layas ka dyan. Diba? Ang karapatan mo, tumira kahit saan mo gusto. Liberty of abode. Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Diba? Kaya pag mga TOR niya na yan, yung TOR niya pag di binigay, ito sabi niya Section 7 ng Bill of Rights. Karapatan mong malaman. Yung public records yun TOR mo grades mo yan Pakita niyo sa din niyo, Section 7, Bill of Rights, karapatan mo yan, maka-access dyan. Sir, ba't ako bagsak? Pagpaka-breakdown ng grades ko. Ba't di mo papakita yung grades ko? Section 7 ang na-violate mo. Pag wala siyang pinakitang grades sa'yo, yung breakdown ng grades mo, ba't ka bagsak? Diba? TOR nyo na bawal bawal yun, di ba? Yung iba kasi na gano'n yung ibang school, yung dean nila, mag-ibigay yung TOR pag walang review center, bawal yun Ako nga, self-review lang paano pag magaling ka talaga, wala kang pera? Pwede din kung sabihin mo din, matangina mo, pwede kung pag-review center mo, ikaw magbayad ng tuition mo sa review center, pagka mahal-mahal ang review center. Diba? Wala pang review center, wala pilita, Amen, sir. Yung Dabupa, shout out. Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors to form unions, associations, and societies. Karapatan mo. Kumuha ng asosasyon. Kahit ano mga asosasyon yan, freedom nyo yan. Huwag lang yung association to commit crimes. Mga asosasyon nyo, gumawa ng bawal yun. Section 9, private property shall not be taken except for public use without just compensation. Diba? Yung private property mo. Diba yung kalahati ng bahay mo natamaan sa project ng gobyerno. Gagawaing daanan, tapos natamaan yung kalahati ng bahay mo. Siyempre wala kang magagawa, kukunin talaga. Kasi for the majority of benefits of majority, maraming mas makikinabang, kukunin talaga yung kalahati ng bahay mo. Wala kang magagawa, public use Kaso, hindi yung pwedeng kunin sa'yo na hindi binabayaran, kailangang bayaran nila yun. Diba? Without just, kailangang bayaran nila yun. No law impairing the obligation of contract shall be, yung mga kontrata, walang batas. Walang batas na dyan, mag-impair, or pakialaman yung mga kontrata na yan. Section 11, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied. Kaya nga, pag wala kayong abogado, di ba? Bibigyan kayo ng libre, counsel de officio. Di ba? Section 12, any person under investigation for the commission of offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. Yan ang Miranda warning. No torture, bawal kang torturin, force or violence or threat, intimidation or any other means which beshape the free will shall be used against him. Secret detention places shall be bawal. Bartolina, bawal. Section 13, all persons except those charges with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall be for conviction be bailable. Ito na yung bill kanina. At pag yung penalty yung personal mo, hindi naman siya reclusion perpetua, tsaka hindi naman malakas yung ebidensya, karapatan mo magpiyansa. Bail discretionary or rights, di ba? No person shall be held to answer for criminal offense without due process of law. Kinukulong ka, hindi ka naman dumaan sa trial, bawal yun. Kailangan pakinggan ka muna. Kailangan, pag sabing due process, right to be heard, pakinggan ka muna bago ka husgahan. Section 15, the privilege of right of habeas corpus shall be not suspended except for invasion or rebellion. Yung habeas corpus, di ba, kanina yung produce the body. Pinoproduce ka sa korte para tanungin kung legal ba yung ginawang aresto. Yan yung habeas corpus. Privilegyo mo yan. Section 16, all persons shall have the right to speedy disposition of their... Yung kanina, yung mabilisan yung trial. Kailangan mabilis yung trial. Kasi pag hindi, malay mo, wala kang pampiyansa, kulong ka. Inosente ka pala, di tagal mo na kulong ka dahil sa wala kang pampiyansa. Kailangan bilisan. Right to speedy trial. Section 17, no person shall be compelled to be a witness against self. Ito na yung right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ulitin ko saan lang applicable yung right against self-incrimination? Saan lang siya pwedeng invoke? Testimonial, object, or documentary. Saan lang siya pwedeng i-invoke?
Testimonial. Ang testimonial. Testimonial evidence lang siya pwedeng i-invoke. Section 18, no person shall be detained solely by reason of his political beliefs. Walang pwedeng ikulong. Madilawan ka man, Duterte ka man, Duterte, may kulong tayo, Duterte ka man, pulahan ka man, walang pwedeng ikulong dahil sa political belief mo. Section 19, excessive fine shall not be imposed or cruel or degrading or inhuman punishment. Managnakaw ka ng 500, yung fine mo 1,000,000, bawal yun, sobra-sobra na yun. Pati kaya yung penalty mo, payag ka men, yung penalty mo, death penalty, pero patayin ka sa kilite, payag ka ba doon? Bawal yun. Inhuman yun, no? Okay lang pugutan ng ulo, no? Pero pat death penalty, through kilite, kilitiin ka nga mamatay. Ano yan, no? Section 20, no person shall be imprisoned for the... Walang nakulong sa utang. Wala nang kulong sa utang, ha? Hindi ibig sabihin na wala nang kulong sa utang, hindi ka na pwedeng kasuhan. Pwede ka na kasuhan civil case. Kung wala mo ba sa utang kukunin, yung state property mo, yun yung pambayad. Wala nang kulong sa utang, pero may nakukulong sa stapa. Yung stapa kasi yan, panluloko na yun. Section 21, no person shall be twice... Ito na yung double jeopardy. Section 21. Pinatay mo si Pedro, kinasuhan ka, na-acquit ka, kinasuhan ka ulit. Dahil sa pagpatay Pedro, bawal. Bawal, double jeopardy yun. Sabi ng konstitusyon, bawal yun. Section 22, no exposed facto law or bill of attainder shall be enacted. No exposed facto law or bill of attainder. Pag sabi exposed facto law, di ba sa prospectivity nyo, pag sabi exposed facto law, ito yung batas na ginawan, ito yung batas na nagsasabi na krimen ang ginawa mo. Noong time na yan, wala pa namang batas na nagsabi na krimen yan. Yun yung exposed facto law, bawal yan. Masabi ni prospectivity. Diba, ngayon, nanguya ako ng bubble gum. Tapos bukas may batas na nagsabi na bawal, krimen ang pagmuya ng bubble gum. Ba't mo kinulong ka? Ngayon ko ginawa eh. During this time, wala pa namang batas. So, exposed facto law yan. Pag walang batas, huwag mo siyang i-arrest, kulong. Yan yung exposed facto. Ginagawa niyang krimen yung isang act na hindi naman krimen during that time. Pag sa akin, bill of attainder, ito yung nag-inflict ng punishment na hindi dumadaan sa trial. Binigyan ka ng penalty na hindi dumadaan sa trial at dumaan mo na sa trial. Yan yung exposed facto law. O yan na, dyan lang natatapos na natin. Yung mantra dyan lang, basic lang yan, ilang tanong. Focus kayo mga buddies, focus kayo sa book 2, book 1. Procedure evidence, kaya nyo yan, napritika naman na natin. Lalo na sa book 2, lahat ng mga elements. Natuto ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ba't parang lukot nyo? Parang di kayo natuto. Sir. Exam, sir. Tapos na po. Nakatan nyo mga kapatid. Yung recorded lecture natin, balaktan nyo. Ha? Sige, picture mo na. Open cam kayo, open cam shot.